Tama yung manay mo, kaka-cellphone mo yan. Hindi mo na naaalagaan yung sarili mo dahil na-contain ka na dyan sa isang lugar, tapos nag-cellphone ka lang, lutang ka, tanga ka, bobo ka, skinny fat ka, mahina ka, wala kang ambisyon, gun ka ng gun. Lahat yung kaka-cellphone mo dahil sa kaka-cellphone mo. Oh, but science says that virus is what's affecting me. Hindi yung kaka-cellphone ko, oo, syempre. Pero yung kaka-cellphone mo, yan ang rason kaya hindi ka na nakakalabas ng bahay mo. Tapos, may na yung resistensya mo, hindi mo na nga nasilawan yung liwanag eh. Ngayon, gusto kong ikwento yung story ko dati nung pandemic. Ang ginagawa ko lang gamer kasi dati hardcore gamer. COD, ML, Genshin, ano pa. Tas gun-gun, my routine back then was basically wake up, gun, game, gun, game, o kain, o balik, game, gun. Isipin mo yun, walang ambisyon yung buhay ko dati nun kasi ako na been grinding back then kasi napakarami kong time dati dapat eh. Kasi isipin mo yun, ang daming kaedad dati, ka-level, nagka-grind, especially sa ibang bansa. Gumagawa na rin sila ng content, gumagawa na rin silang papalakas na sila, bibuild sila ng sarili nila. I wish like na found out ko yung ganun mas maaga kesa ngayon. Pero mas maganda pa rin, nagsimula na ako ngayon. So isipin mo, isa akong payat dati. Like napakapayat ko, 55 kilos yata, 6'2" na ako nun. Like payat. Ang kapangit tingnan. Sa totoo lang, like deserve ko talaga mabody shame dun. And the thing is, hindi na ako nakakalabas, hindi na ako nakapag-exercise, hindi na ako nakatakbo nun. Anong ginagawa ko? Naglalakad lang ako dito sa room namin. Pag may gagawin ako, may kukunin ako sa ref o kakain ako. Hindi na ako naliligo dati kasi napaka-hardcore ko sa gaming. Tsaka, yung room na to dati, maamoy. Alam mo kung bakit? Gun! Sa totoo lang, napaka-degenerate kung tao talaga dati. Addicted siya sa porn and all that stuff. Which is really concerning. Good things that na find out ko about the NoFap and this self-improvement on the red pill part, which is the masculine part of the red pill. Oo, kaka-cellphone mo yan. Ano nga ba ginawa ko dati nun? Bakit ako nagsimulang mag-improve? Well, nakita ko yung isang short sa YouTube actually, how to do a push-up. Nung ginawa ko yun, hindi ko kaya yung push-up. Doon ako natamaan ng realidad na hina ako talaga, mahina talaga ako. Kailangan kong gawan ng paraan. Kailangan kong mag-put in the work. And the thing is, it drive me crazy. Yung gabing yun, natry ko, ang hina ko. Punong-puno ako ng desire na mag-improve doon. And that's when it started. Ano yung ginawa ko dati? Paano ako nagsimula? Ngayon, ang pinaka-first step yung ginawa is ayusin yung sleep schedule ko. Alam mo yung ginawa ko dati nun? Di ako natulog ng isang araw basically. So, mai-restart ko yung sleep schedule ko. Which is, I don't recommend at all because medyo deteriorating siya and it may have lasting effects for like 1 week, especially kung walang tulog yung isang araw mo. Kasi nga 6 AM ako natutulog, hindi gumigising. Isipin mo yun, hindi ako maagang natutulog, umaga na ako natutulog. And that messed up my body, my physique, my mental health, my overall brain chemistry na nakaka-apekto talaga. At sa tingin ko nga, parang nasa point of, hindi naman sa depression, pero all, pakiramdam ko sa sarili, ba't ba ganito yung buhay ko? Wala akong ambition, wala akong ganito, ganyan. Nag-games ako dati nun. Tapos nakikita ko ni mama, ganyan ka na lang ba? Honestly, I think that's good. That criticism is good. That yung sinasabi ng parents mo na, it's actually good, it's good for you. Pag hindi nila pinoint out yun, pagpapatuloy mo lang yun. Yun ang rason kaya ganito ako yun. Sinabi ni mami, payat ako dati. Yun ang rason kung bakit ako nag-gym ngayon. Itong, isipin mo yun pre, criticism is good for us young men. It's different from women, of course, kasi nga, through compliments, through praises, they thrive on that. We thrive on criticism.
Hindi naman pareho babae, lalaki syempre. Magkaiba tayo. We thrive to criticism because we're man. We have two balls to endure, to take that criticism. Compliments and praises is kind of lie, but to women, it pushes them further. Kasi nga, mas iba kasi yung energy na naibibigay nila sa naibibigay na atin. Yun, nagsimula na ako mag-exercise na, mag-push up, tinry ko, push up. And then, after that, inayos ko yung diet ko. Okay, 3 na yung na-fix ko, sleep. Nag-exercise na ako 3 times a week. Sa totoo lang, patago pa ako nag-exercise dito sa room ko dati noon eh. Para di nila makita kasi nakakahiya. Kasi hindi siya normalized like nowadays na makikita mo kahit mga 10 years old, 14 years old, makikita mo nag-gym na rin, ayos. Pero kailangan pa rin nilang ng guide about this self-improvement and need more clarity. That's why I make this video. Pagkatapos kung nag-exercise na ako, natutulog ako maayos, inayos ko yung diet ko. Ayan, dinagdagan ko yung kanin ko. Like, that's the easiest way to unskinny yourself, like to bulk up. It's just more rice. Kasi bata ka pa, hindi mo naman kailangan ng mag-count ng calories, ganito, ganyan. Hindi mo kailangan mag-cut, kailangan mo mag-bulk. Nasa prime building phase ka ng katawan mo. Ever since that, nag-snowball na rin halos lahat. Nag-start ako mag-take care sa mental health ko. Especially through meditation, through journaling, through reflective thoughts, through social connection, interaction. And that made everything else connected and complete. Pero siyempre, kailangan pa rin ng improvement. Ngayon, paano nga ba maging consistent sa self-care mo? So basically, anything that takes care of yourself, of your health, gym, sunlight, meditation, mental health, mga ganyan, hygiene, learning, study, and all that stuff, self-improvement, basically. Ngayon, para magiging consistent, siyempre magkisimula ka pa lang, kaya pinapanood mo itong ganitong video. Number 1 is make it easy. Kasi for example, dalin mong malapit sa iyo o malayo, o gawin mong kapansin-pansin, make it obvious, is from a book, Atomic Habits na, make it obvious for your habits to do regularly. Kasi for example, gusto mong magtimbang every single day. Like, siyempre minsan hindi mo napapansin yung timbang, di ba? Nakakalimutan mo magtimbang sa umaga, especially ng katawan mo. What if paggising mo, nasa harapan mo literally, or nasa baba mo lang yung timbangan mo? Para sa ngayon, hindi mo nahahanapin, hindi mo na itatabi. Naandyan na yan. So, mag-i-stepping ka na lang. Oh, you know, I think the best way to become consistent on your habit, which is to make it obvious, malapit sa'yo. And number 2 is, gawin mong realistic. Let's say for example, gusto mong i-reach na goal. Gym. Sabihin natin, gusto mong mag-gym, gusto mong mag-bulk, gusto mong mag-meditate, mag-self-care, basically everything else. But the thing is, masyadong delusional yung goal mo. Pero wala ka pa naman sa level nun. Sabihin natin for example, bukas mag-gym ako, magaganto ako, magsusulat ako, gagawa ako ng content, mag-aaral ako, tapos ganito, ganyan. Wala ka pa sa level namin. Hindi mo pa kayang gawin yun ngayon. Ngayon nga lang, nagsiselfone ka pa eh. Tapos gagawa ka na ng ganong content. Hindi ka naman nagpunta sa gym, na beginner ka, tapos magbe-bench press ka straight up 100 kilograms. Like, that's yung equivalent nun. Magsimula ka sa napakadali. Ano nga ba yung magandang gawin mo ngayon? Pwede ka nung lumabas, get a sunlight. That's already a self-care habit. Yun ang importante, gawin mo realistics. Kasi for example, isa pa, imbis na mag-gym ka bukas or mag-gym ka ngayon, what if you just do some push-ups? Pwede mo gawin ngayon yun. Or in the wall. Like, make it really, really easy so that ang daling maging consistent dito. To the point na, ang dali nito. What if pahirapan ko pa? Nagawa ko na today. You would naturally just seek more kung kulang sa'yo. Like, make it easy kasi that's gonna build a sense of momentum. Kahit onti lang yun. Like, small wins make a difference. Kaya make it easy. Make it realistic. Tapos, make a habit tracker. This is the best one to track your consistency because ang problema is gumawa ka nga ng napaka-unrealistic na habit tracker. Mag-gym ako today. Mag-gym ako
ng 2 times a day, let's say for example, okay, nag-gym ka, okay, magsusulat ka about journals, okay, mag-meditate ka, or gagawin ko yung study ko, oy, gagawin ko to, ay, magwawalis ako, maglilinis ako, magaganto ako. Hindi siya manageable. Like, just pick even a big one of your task in the day. The hardest one actually is the most important, that gives you the most productivity. Na pag ginawa mo yun is high leverage na, fulfill na yung araw mo. Let's say for example, kung madali mag-gym sa'yo, syempre hindi mo yun ilalagay kasi alam mo nung madali yun sa'yo eh. Syempre, nahihirapan kang mag-study, mag-aral, aralin yung mga nasa school. But hindi mo siya ilagay as your number one on a habit tracker, on your priority list. Sabihin natin gusto mo mag-meditate every single day, then you put it right there. And then, gusto mo pa marami ganito, ganyan. Hindi mo na kailangan gawin yun. Basta ilagay mo kung ano yung alam mong magagawa mo realistically and yung priority mo, which is to study, meditate, and all that. Because pag masyadong marami, magiging inconsistent ka to the point na magiging paradoxical na yung ginagawa mo na mas worse pa sa'yo yung habit tracker actually. Kasi parang yung pakiramdam mo is you feel bad about not being consistent. You feel bad about yourself. In the end, sa pag-hop on this self-improvement, which is nag-self-improvement ka para nga ma-check mo, para magawa mo. Pero hindi mo nagagawa. So, mas lalo ka pang nag-deteriorate. Mas lalo ka pang nag-i-scroll. Hindi ko nagawa ngayon, mag-i-scroll lang ako kasi pangit din na may araw natin, papapakitin ko pa. Like, isipin mo yun, kung may ginawa ka lang dalawang bagay na really important and you get consistent on it, the day is already fulfilled. No, I can do whatever I want. Isipin mo yun, mas gaan sa pakiramdam, you feel better about yourself with that. And that's what makes this habit tracker really good. Ito yung isang advice na medyo ayaw ng mga tao is to get slightly obsessed, or let's say just become passionate about it. Like, become autistically detailed. Sige, for example, gusto mo mag-gym, mag-research ka about it. Ano yung pagkain, ano yung workout, ano yung movement, paano gawin yung exercise, paano gawin ganito. Highly specific, highly detailed. Because yun yung rason kung bakit ka driven sa gym mo. Ino-optimize mo. Well, okay, it's okay to retain yung ignorance kasi pag masyado kang maraming alam to the point na alam mo na gagawin mo, pwede kang maapektuhan nun sa pag-take ng action kasi nagkakaroon ka ng analysis paralysis. Napakarami mo nung options. Kaya hindi ka makapili, hindi ka makagalaw, which is the paralysis part. With slight obsession, like let's say for example, ako medyo obsessed ako sa gym, medyo obsessed ako sa self-improvement, I meditate every day, I journals every single day, gratitude journaling, I gym 3 times a week, I'm obsessed. Isipin mo yung ginagawa mo na to, nag-take care ka sa sarili mo, looks maxing ka, or basically just health maxing. Isipin mo to as biohacking. At ini-improve mo yung utak mo, yung mindset mo para sa future generation mo. Isipin mo, nakapalaki ka ng anak mo, ng apo mo. Kung nag-improve ka so much, like, you caused this so much growth from decades of self-improvement. Sa tingin mo, hindi maa-adapt nung anak mo, yung karakter mo, yung characteristic mo bilang isang lalaki, like a masculine man, like Kid Lap. Isipin mo yung influence ang magagawa mo 10 years from now. Like, sa totoo lang, yung ginagawa ko ngayon, ini-influensyahan na kita, but in a good way. Like, people see this as a toxic masculinity, but in reality, this is just being natural. Like, isipin mo yun, nasa tribe ka, tapos sinabi mo, mahina ka, kailangan palakas. Natural lang yun. Kasi nowadays, pag sinabi, mahina ka, kailangan palakas. But you can just say offensive words to me because I can be whatever I want. Like, what this skinny neck liberal says is that kailangan mong, hindi mo i-point out yung ganito niya, yung bad side niya, kahit kaibigan mo, kahit you really care about this one friend or someone, kaya mo sinasabi yun.
not to insult him, but to really give him a warning sign. Like, seryosohin mo to. Ngayon, may actionable step ako. Pumunta ka sa labas, or right now, just get a notebook, a pen, kahit ano. Kung wala kang notebook, pwede yung cellphone mo, kunin mo sa notes, punta ka sa notes, tsaka ka lumabas sa may liwanag, sa may araw. Wala akong pakialam kung umuulan, basta sa liwanag. Ngayon, magsulat ka ng mga bagay na kailangan mong i-improve sa kalusugan mo, or even sa buong buhay mo, basta. Ngayon, mag-reflect ka dito. Reflect mo. Like, seryosohin mo to Mag-reflect ka. Ano nga ba yung kailangan kong i-improve? Ano yung mga bagay na pangit sa akin? Ano yung mga behavior na ginagawa ko sa mga parents ko, sa magulang ko na ayaw ko, na alam kong bastos. So, kailangan ko i-improve. Diba? Ngayon, pag ginawa mo yun, mag-reflect ka. Tsaka, simulan mo from that moment na magbago. From that day, do one habit that is realistic, na alam mong makakatulong sa'yo, which is to sleep earlier. Simple as that. Sleep earlier, or maybe even, huwag mong kainin yung junk food na yan. Yun lang, simple lang na yun, improvement na yun na nagawa mo ngayon. Take ka ng action, which is, you've already made progress that 90% of your age has done while like scrolling and brain rot TikToks. No excuse. Wala kang excuse. Hindi ka special. Like, oh, nandito ako kasi umuulan. Hindi ka special. Lumabas ka. Kunin mo yung cellphone mo, mag-nose ka. Ano ba yung bagay na kailangan ko improve talaga sa sarili ko? Tapos ano yung pangit na ginagawa ko sa mga magulang ko? Behavior ko na kailangan ko ayusin. Hindi ka pa masyadong bata dito. Walang pakialam yung mundo sa'yo. Kasi lalaki ka. Yun lang. Seryosohin mo to, boy. Let's go.